Ay, magandang gabi mga boss, mga kambing, mga kabunyog, ginabi. Masyadong mahaba yung Quadcom. At may nagisa. Yung mga malalapit kay Digong. Nagisa ng todo, no? Si Colonel Garma at saka Colonel Leonardo. Nagisa sila. Yung maraming tanong. Yung USEC ng DNR. Tinanong, paano ka naging ano bang napag-aralan mo? Tinanong, yung pala, Batang Digong. Si Garma, ganun din, yung babae. Marami yung tanong, no? Antakin mo, ang dami yung pangyayari, ha? Si Sara Duterte naman, yung 2 billion, naging 733 million na lang. Tinapyasan ng Kongreso. Buti nga, meron pa eh. Pero sabi ni Sara naman, maski na piso lang, maski wala nga, pwede, di ba? Mag-usap tayo. Pero gusto ko lang General Torre, hinuli mo si Kibuloy. Mag-isip-isip ka na. Pakinggan mo si Kibuloy. Pasok! Wangbu ay Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. May kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Narinig mo yan, General Torre. Mag-isip-isip ka na. Baka masalang ka raw sa kalan ng impyerno, sabi ni Wangbu, ha? Ito yung konting lang. Hindi ko naman, ang haba eh. Meron ho itong Pero si Atty. Claire Castro, malamang, hihimayin niya to. Oo. May itong 5 oras na kanina pa to. Alas 10 yung umaga yata simula yan eh. Oo. Hanggang ngayon yata, nag-ano pa yung Quadcom na yan, oo. Ito lang isa, dito lang ako natuwa kay Congressman Paduano, ha? Pakinggan natin. Nagkagulo dito. Saka puro lahat Davao, ang assignment except sa Cebu. Tapos nag-schooling, tapos early retirement. Again, can you state when was the date or the year that you retired? That's June of 2019. Nag-early retirement kasi ito si Colonel Garma eh. Oo. Kaya tinatanong ni Congressman Paduano eh. Maganda yung mga tanong ni Congressman Paduano, oo. Kaya kinontempt niya si Garma rito mga boss. Tingnan, pakinggan nyo. 19 year old. June of 2019. When did you assume as PCCO chairman? July 15 of 2019. Oh, 1 month lang. Diba? Tama? 1 month? 15 days, I think, Your Honor. Oh, 15 days pa. Sobra. Now, Kung sa nag-early retirement siya sa military para maging general manager ng PCSO, no? Within 15 days. Pagka-retire niya, early retirement, siyempre may makukuha na doon, di ba? Early retirement, di ba? General manager na siya ng PCSO within 15 days. Doon nagtataka si Congressman Paduano. Kaya ang gaganda ng tanong niya, pakinggan niyo. during the interpellation, Mr. Chairman, ng mga members kanina, Ma'am Garma, Miss Garma, keep on denying that he is close to the former president. Yun. Close ka kay Presidente Marcos. Duterte, di ba? Ayaw niyang umamin, di ba? Pakinggan niyo. Di ba? Kasi sabi mo lang lagi, maybe. Binigyan ka ng posisyon, tingnan mo. You check the record. 10 years pa yung supposedly before you retire, 10 years ka pa, but you off. Pucha, 10 years pa dapat bago mag-retire, ha? Itong Garma, ha? Pero pinili na niya mag-retire. Bakit? Yun ang tanong ni ni Congressman Paduano, eh. Tuloy. So, early retirement. Tapos, wala pang 1 month, sabi mo nga, 15 days, bigla ka nag-PCSO.
Tapos, tong tinanong ka kanya, sabi mo, are you close to the president, former president? Ang sagot mo, because of those promotions, sabi mo, is maybe, not maybe. Now, I will ask you, are you special and close to the president, Yan. former president? Yes or no na po? Walang personal. Oh. Yes or no na po? Kasi lahat-lahat eh. Oh. Oh, why can't you answer? Simple lang tanong ko. Are you close to the former president? Because that's why you've been given a juicy position. But in fact, 1 month, wala pa nga, 15 days ka lang nag-retire, nag-PCSO, chairman ka na. Juicy position nga naman, di ba? Bakit nga hindi ba? 10 taon pa dapat siya bago siya magretiro, no? Bakit di ka magretiro? Magiging general, ano ka na? Chairman ka na ng PCSO within 15 days, o di ba? In-appoint siya ni Digong, eh. Oh. Di siyempre, sabi siguro sa kanya ni Digong, retire ka na riyan, ikaw na uupo sa, ano. Bago bumaba si Digong, marami siyang in-appoint. Eto, maski itong isa si Leonardo, kernel din to. Early retirement din to. Naging USEC ng DNR. Tinanong, ano bang pinag-aralan mo? Paano ka naging ano yan? Anong alam mo dyan sa DNR na yan? Ha, di ba? Marami hong ganong interpolasyon itong mga congressman na talaga namang katakataka, di ba? Ang nag-ano raw sa kanya dito kay Leonardo, yung isa general din. General din yung nag-ano sa kanya, kumuha raw sa kanya sa DNR. Yung general na yun, in-appoint din ni Digong. Kalimutan ko yung general na yun, oo. Puro general ang ina-appoint ni Digong sa mga juicy position, eh. O, diba? Magaling si Digong. O, tuloy nyo. Ka na kagad. Sige nga. Yes or no? Why can't you answer? Oh, Mr. Chairman, since Because, the... Mr. Chair, Oh, why? 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 I do not... I do not na naman. No, Mr. Chair. Oh, sige nga. Because you said, am I close or special to Nagkagulo rito, eh. the President? Yeah, you're close to the president. Or special. Kasi, tanungin mo yung lahat mga classmates mo. Ako, mama, mga classmates mo, ikaw ang tumulong for their promotion during the time of President Duterte. That's why, Nung panahon na talaga ni Digong, basta pakikinabangan kanya, promote lang ng promote si Digong. Si Bato nga, O, di ba? Promoted. 4-star general yata si Bato, O, dali lang kay Digong maglagay ng puto, star. Madali lang. Si Bantag nga, 4-star general din yata si Bantag, Basta ginawa niyang general. Basta, madali siyang oo. Payag naman yung mga ewan tuloy, yung mga ahead sa kanila, na nalalagpasan sila nang dahil sa kakapromote, pag nadikit ka, kay Digong. Di ba? Tuloy. I'm asking the DIDM to submit to this committee all the years of promotion of all your classmates. Now, ang question ko ngayon, diretso na. I hope you will answer truthfully. Are you close to the President? Mr. Chair, I'm not close. I was fired. Okay. Nag-floating pa nga So, po ako during his Huwag time. mo, mga floating during this time? Yes, Mr. Chair. 15 days lang na nag-retire ka, nag-PCSO chairman ka, for all those qualified, for all those qualified applicants. Ang dami po. Marami palang aplikante para maging PCSO chairman, Ha? Ito kinuha, Na-qualified. Why you? Yun. Why you? And though, the fact is, Mayor Osmeña is keep on insisting, kaya nag-OIC ka lang kasi he never choose you in the list. Tama? O na ang question ko ulit. Last na lang to, ma'am. Are you close and special to the President? Yan. For me, Mr. Chair, I don't feel close and special. Okay, now, Mr. you're lying. You're lying. You're lying, Can ma'am. I explain, Mr. Chair? Of course, explain. You know, there was once in my career na siyang mayor, na floating po ako 6 months, I don't have any position. Ma'am, when was that? That was in 11. No, that Mr. was Chair, way back. Way back, ma'am. floating po ako. But before he became May itsura rin to si Garme. Oo.
Morena eh. The President of this Republic, you're very close to the President. Before your assignment in Cebu, you're very close to the President. Before you retire, you're very close to the former President. And now you're talking to this committee. You're telling us that you're not close to the President? That's only a simple question. Now you deny. You said no. You said no. Oh, Mr. Chairman, Can I, Mr. Chair? kanina pa kita pinapa-explain. Pabalik-balik lang tayo. Yeah. Okay, given you were floated. Kasi, 2011. yes, Mr. Oh, but after that, Ah. lahat na posisyon mo, Juicy. Can You I, can never stay. Palipat-lipat ka doon sa Davao, and you will not be deployed as CIDG in Region 7. You cannot be deployed even the opposition of the mayor, that time, Mayor Espeña, if you're not close to the president. You're telling me that it's the Chief PNP? Now, kung Chief PNP, bakit nung nag-retire ka, 15 days after, P6 o chairman ka? If you're not chosen, if you're not close, if you're not special, Pag-retire to the niya, president. 15 days lang, PCSO chairman siya agad eh. Putik. Oh, Eh, ayaw mo pa oh why, umamin. why you're not answering? perhaps, Mr. Chair, I am speaking. Perhaps ka na naman. Perhaps ka na naman. Sabi ni Guaduano. Anyway, Mr. Chairman, ito, ano lang to, Mr. Chairman, for the record, but I move to cite in contempt because the resource person is evading to answer questions. Nakakontempt po yan. Oo. Muntik na nailagay pa sa Mandaluyong eh. Sa presinto eh. Pero kasi wala raw lugar doon sa kongreso dahil puno na ng mga sa dami ng nako-contempt, no? Pero bandang huli, tumawag daw na pwede raw siya ma-accommodate sa kongreso kaya hindi daw siya napunta ron sa tawag dito sa kulungan, no? Ganun ho nangyari diyan. Nagkagulo ho diyan, nagkagulo. Oo. Pero ito no sa akin mga friend. God moves in a very mysterious way. In mysterious way on whatsoever, ha? Lahat po ito ang nangyayari nito. Ha? Hindi ho yan mangyayari. Kung hindi magmatigas si Bongbong Marcos na hindi siya aatras na maski na anong mangyari. I have nowhere else to go. Talagang tatakbo siyang Pangulo ng Pilipinas. Dahil yun nga, kinukumbinsi siya na magbisi na lang siya. At si Sara Duterte ang gagawing presidente. Di ba? Ayaw, hindi pumayag si Marcos. Matigas na matigas. Hindi ako papayag. Laban na ako. I have nowhere else to go. Siguro napanood niyo yung ano na yun. Yung interview na yun kay Bongbong Marcos. Oo. Hindi ako Marcos. Leni Robredo po ako. Pero yun ho ang nangyari. No? At ayaw na ayaw din ni Digong dito kay Marcos. Dahil yan nga, umpisa pa lang, meron tayo presidente na nagko-cocaine. Yun na. Tinumbok niya na. Ganon-ganon. Marami na siya sinasabi. Diyan pa lang. Oo. Pero to no, mga boss. Lahat itong mga nangyayari ngayon, pati ang kibuloy na yan, kung hindi nagmatigas si Bongbong Marcos, na siya tatakbong Pangulo, wala ho yan. Lahat ho yan, wala. Tapos, Filipino citizen. Pati ho yung mga tapos talaga. Kung Duterte ang Pangulo. No? Pati ho yung pogo na yan, lahat ho eh. Halos lahat ng baho. No? Pero, ano rin eh, sila rin may kasalanan dyan. Totoo lang. No. Dahil, matigas si Marcos, di ba? In-interview siya. Nung kakapanalo lang niya. At napakatigas ng kanyang sagot na hindi na niya papakialaman yung nakaraang administrasyon. At hindi siya makiki-operate sa ICC. Matigas na matigas 'yan na sinabi ni Marcos. Pero iba eh. Ibang ginawa nitong mga Duterte. Talagang masyado nilang inano eh. Gusto nila lahat ng kagaya sinasabi ni Sara Duterte, may usapan daw eh. O, di ba may usapan? Yun nga siguro, yung mga usapang hindi natupad,
nung nanalo na si Bongbong, yun na. Gaya nung siya magiging Department of National Defense Secretary. Yun ang gusto ni Sara Duterte. Di ba? Binigay sa kanya DepEd na wala naman siyang kamuhang-muhang. Ayon sa mga magagaling na maging maraming pwedeng DepEd Secretary. Di ba? Pero yun nga, pinagmatigas pa rin siya ni Bongbong dyan. Hindi siya ginagalaw. Hanggang sa siya mag-resign na. Di ba? Mag-resign na siya sa pagiging DepEd Secretary. Kung ano-ano, marami siya. Talagang spoiled sila kay Marcos eh. Pero hindi nila tinigilan eh. Napuno na ang salok. Hindi nila tinigilan eh. Talagang binira nila ng binira. Binira nila ng binira eh. Oo. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro sa kwarta. Di ba? Yun ang nangyari dyan. Ang ganda ho ng pagkakabanat ni Atty. Claire Castro doon sa pagkakangakak ni Sara Duterte nung pa-interview siya ng hinimay ho, di ba? Galing, napuyat na naman ako kagabi, Atty. Claire. Pero ang ganda, ang ganda. At doon pinapatunayan na lahat ng mga pinagnangangakak nito si Sara, puro, katang-isip na lang niya eh. Oo, katang-isip na lang niya. Wala na ho. Dapat nga sa totoo lang matuloy na yung impeachment dito eh. Gaya na sinabi ni Ang ganda rin nung interview ni Christian Esquera kay Trillanes. Oo. Na yun nga, dapat action na nito, ma-impeach na to Sara na to. Baka kung ano pa mangyari. Sabi nga ni Trillanes isipin ninyo yan, sabi niya. Magiging presidente ng Pilipinas, may topak yan. May topak naman talaga, di ba? Kung titignan mo talagang may topak eh. Oo. Sila grupo nila puro may topak eh, di ba? Magmula ro sa ama hanggang doon sa kanyang spiritual advisor, puro may topak, di ba? Ang masyadong magulo. Talagang dapat matapos na to. Mabawasan, matanggal na itong mga to. Ewan ko paano gagawin ni His Excellency rito di ba? Oy, yung owner of the earth, naglalabasan na yung daming topic. Naglalabasan na yung mga pinagmumolestya mo. Bugok. 12 anyos. Sa edad na 12 anyos, mga nagrereklamo na sila ay minolestya nitong owner of the earth, no? Ewan ko, Turon, kung paano gagawin mo, no? Paano mo mailulusot to, no? Talagang hindi ko maubos maisip. Pag itong si owner of the earth, nailusot ni Turon, talagang napakagaling mo, Turon. Bakit hindi ko masasabing ganon, Si Congressman Romeo Halushos, ang kaso lang ho, statutory rape yata. Dahil minor de edad yung nagreklamo sa kanya. Isa lang isa. Turon. Isa lang ang nagreklamo. Yun lang ang kaso. Na sentensya ng reclusion perpetua si Romeo Halushos. Naano ko yun Nasubaybayan ko po yun. Congressman yun Turon. Pinagtatanggol mo isang buwang na pastor lang. Wala namang kaano-ano yan. Walang kabilang-bilang kung tutuusin mo nga yan Di ba? Baliw Pinagtatanggol mo, baliw. Yan Siguro takot ka Turon magatong ka sa impyerno. Ay, nako mga boss. Ewan. Kaya pag ito si Kibulog, nakalusot. Hindi ko na alam, no? Tsaka yung ari-arian niya, billion-billion, no? Bukas tinatalakay natin at tatanungin natin kay Arlene Stone kung naniniwala siya na yung lahat ng kayamanan na yan na naitayo ni Kibulog pera ng kingdom, no? Sasabi ko, di ba mga boss? Marami hong pinagbibigyan itong digong na to ng mga juicy position, mga general, Basta
Yung sa DNR, si ano, nakalimutan ko yung nilagay niya sa DNR eh. Sekretary ng DNR. Yung nagpagawa ng ano, ng tag dito. Dolomite Beach. Ang laki ng inubos to. Ang dami hong nakaw talaga nung panahon ni Digong. Grabe. Wala hong ano. Pero ito nga yung mga trend. No? Kung si Sara Duterte ho ang Pangulo at hindi ho naging matigas si Bongbong Marcos sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Lahat po ng ito na nakikita natin, magmula kay Kibulog, na na-expose na lahat, no? Nagkatod-tot. Bagay, presidente pa si Marcos, dating wanted na ng FBI si Kibulog. Di ba? Pero mahihipo ba ng FBI si Kibulog? Hindi. Siyempre, hindi makiki-operate si Sara Duterte kung siya ang Pangulo, di ba? West Philippine Sea, wala rin yan. Di ba? Tapos lahat, wala hong mangyayari. Magkakaroon kaya ng hearing sa Kongreso na ganyan, quadcom, wala yan. Nung panahon nga ni Duterte, di ba? Yung Senate Blue Ribbon Committee, tinalakay ni Gordon yung Parmali, ano ginawa ni Digong? Hinarang ni Digong, binalahura nila lahat. Yung mga senador do, nung inigi-imbestiga sa Parmali, di ba? Wala, kasalanan din kuminsan ng mga ano eh. Nung iniimbestigahan naman si Duterte, do sa EJK niya sa Davao, testigo si Las Cañas, si Matabato, pinagtawanan naman nila sila Matabato, Las Cañas, doon sa hearing ni Gordon. Kaya talagang yung tinatawag na kadiliman naghari nung panahon na yun. At muntik nang natuloy ngayon. Kung siguro mga friend, kung hindi lang naging ganitong garapal na gusto nila talagang hawakan sa ilong si Marcos na maski sa parang kalabaw, kung ano gusto nila, ibigay ni Marcos sa kanila. Kung saan, lahat ng salita, diba? Hindi pwede. Siyempre, may mga nasa paligid din ni Marcos yung mga loyalista niya. Diba? Ano ka, hilo? Ngayon, tapos ka. Malamang ho yan sa alamang, ibibigay na rin ho ito sa magkakaroon pa ho ng ewan ko sana tama ako. Magkakaroon pa ho ng isang kanyang pag-aresto sa Davao. Kagaya na nangyari dyan kay Kibulog. No? Madali lang naman pala. Ultimatum lang ang sasabihin, tapos na eh. Pinatagal pa ni General Torre. Umabot pa ng 16 days. Dapat ganun lang pala kabilis. Kibuloy, lumabas ka dyan. Binibigyan kita ng 24 na oras. Alam ko, nandiyan ka. Kung hindi, assault. Tapos na. Lahat ng haharang, huli. Ganun tapos na sana, hindi na inabot ng ganun kalaking gastos ng gobyerno. Pero nakita ko kanina, masayang-masaya sila. May budol fight pa, kain-kain sila. Nag-i-enjoy po yung mga PNP natin. Yung mga nakahuli ho, daw, dito sa Baliw. Di ba? Yun lang yun. Pero, hindi yan ang ulo eh. Kumbaga sa chess, yung nahuli ninyo, siguro kumbaga sa opisyal gawin na nating bishop. Pero yung hari, hindi ho nyo nahipo eh. Kaya, at yan mga friend, alam na ng gobyernong ito, na yung kingdom na yan, talagang hindi maganda. At yan nga, bilang isang peking pastor, ang namumuno dyan, dapat na ho niyang halughugin yan at imbestigahan. Hindi ho ito, kung manahuli nyo na yan, titigilan nyo na yung kingdom na yan. Dahil grabe na ho, di ba? Diyan ginagawa yung pagmumolestya, tinotorture pa nga yung mga iba, di ba? Mga sinasabi ng mga miyembro nila. Dapat ho yan, tapusin nyo na yan. No? Magkulab na po tayo, mga friend. Bukas po, topic natin si Arlene Stone. Maganda. Tatanungin natin si Arlene Stone. Sana makarating sa ito, Arlene Stone. At sana mabigyan mo ng kasagutan. Yung tanong ko bukas, ha? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit akusasyon dito, akusasyon doon. Lahat nagbibintangan. Pareho lang naman silang lahat. Ang dapat ay sabihin ng
ilan, konti lang ang kinupit o sino ang malaki ang ninakaw. Totoo yan, Raul. Raul ulit oh. BP Sarang takaw. Hindi mo pa maipaliwanag ang pagkagastos mo sa Compipan ng 11 days. Kaya nga nang gugulo na siya eh. Ha? Kumbaga sa ano, naiipit na, nagtuturo na rin. Lang naman ako lang magnanakaw. Magnanakaw din kayo, ganyan nangyayari, di ba, Raul? Lilbrado Ludovico, shout out. Masisira ang araw ko. Diyan sa tatlong yan. Pwe, Lecheng Hinduropot, Sara, Shiminet, Alice, and Wonder Farm, Pacquiao, Manyakis, magpatuka na lang kayo sa ahas. Patay tayo, may tulong Librado. Librado ulit to. Itong si Sarang walang age, butangera, walang katorya-toryang magsalita. Yan ba ang abogado? Abogado sa Recto University? Sorry, Karox, off volume muna. Pero malambing, ha? Parang si Alice Goo. Kung magsalita, alam nyo, lumaki ako sa, hindi naman ako ano, ang putik yan, no? Mary Chat Kumpol, shout out. Sarah is a hot-blooded animal. Patay. Julito Rubilio, shout out. Good PM, Brother Roque. Marcoleta, under Sagip, Sara Party List. Budget ng CHR, zero budget ang ibigay ni Marcoleta. Double standard si Marcoleta. Panahon ni BP Lenny, binusisi ni Marcoleta ang budget. Binigyan ng 800 million. Tapos, pinapa-audit ang bigay ng private Angat Buhay Project. Oo. Marcolete, mukhang ano to ha. Takot magatong yung kaluluwa sa impyerno. Kibuloy ka. Bugok! Roelio Damaso, shout out. Sir Rox, mahina ang IQ talaga. Mas matigas yung tinatanong kaysa Senado. Hindi takot si Alice Goo sa kanila. O, diba? O, diba? Jaime Catalan, shout out. Karox, ulol yang si Sara. Dapat niya munang sagutin kung paano niya ginastos yung 125 million. Ipaliwanag niya muna yung bago siya magturo. Pare-parehong ulol yung mga yan. Si Bato lang ang hindi ulol sa kanila. Kasi si Bato ay special na tanga. Utik kayo. Mary Chat Kumpol ulit oh. This Chinese woman, aka Alice Go, is a liar. Liar and a liar more. Di ba? Mary Chat ulit oh. The Senate lack techniques so weak. Hey, bitak. Al-Ulalia, shout out my friend. Dapat sinagot muna ni Fiona ang mga tanong sa budget hearing bago siya nag-aakusa at dapat humarap siya. Hindi pagpaparinig sa media. Zero budget na yan kung uubra. At iproseso na ang impeachment. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Tama. Arnulfo si Diego, sabi niya, sang-ayon po ako dyan. Oh, nandito si Jane. Shout out, Jane. Labana. Ha? Ayaw nga niya kasing bossing siya. Walang karapatan mag-question sa kanya, baka buntalin pa kayo. Eto, ang nasa isip niya. Oy, BP, ako wag kayong BP, ako wag kayong hahara-hara sa harap ko at baka samain kayo sa akin, oh, 'di ba? Alam mo Jane, ha. Roelio Damas ulit oh. Buwang. Respect, nabasa mo lang sa Bible, inangkin mo na sanlibutan. Oh, yun nga. Sila nga ulo niya si Kibulog eh. Roelio Quiano, magpahinga lang si General Torres sa kanya, isusunod si Digong at Bato. Malamang. Bogart, welcome to the club, Bogart. Oh, I think so. Tested na eh. Sabi niya eh. Ako rin, yun ang alam ko dyan. Oscar Asoro, welcome to the club. Kailangan dyan magsama Congress sa Senate, Supreme Court na maraming judge dahil seryoso ito sa bansa natin. Di kaya ng isang judge lang. Pwede lang bayaran ng malaki at takutin yung mahawak ng kaso. Basta bansa natin to at mga
di totoo na Pilipino ang totoo lang. Hindi ko nakuha. Ay, may Catalan, no? Karox, sobrang yabang ni Kibuloy. Nahuli na nga, gusto pang house arrest. Dapat dyan, parusahan ng matindi. Saksakan ng bunganga ng langka sa butas ng puwet. Tingnan natin kung saan pupulutin ang tumbong niyan. Masira ulo nga, gigit ng gising. Kasi nga kaya sila matapang dyan. Ang alam nila talagang marami silang ito. Si Alice Go, di ba? Sabi si Go Waping, hindi ako sasagot, may sinampan ako sa aking kaso eh. Sa korte na ako sasagot. Alam nila may hawak, may alas sila sa korte eh. Oo. Alam nila may alas sila sa korte. Antayin natin, kakaalaman talaga dyan mga friend. Yung mga sinampang kaso ni Trillanes, laban niya sa mga Duterte, tingnan natin. At, ang matindi dyan, nagsampa si Duterte, sinampahan ng kaso yung mga sa ombudsman yata, nagsampahan ng kaso si Duterte, tsaka si Turon, yung mga pulis na humuli kay Kibulog, sinampahan ng kaso. Kaya magkakaalaman dyan. Totoo yan, Chupista Bunao, shout out. Kuya Sigadon, si Turon at si Roque, may isa pa, si Topacio, good PM nga po pala sa inyo, ng mahal mo pong sa buhay at mga kawados. Good PM, Chupista. Federico Mandaco, kakatuwa itong si Sara. Walang ibang issue kundi budget. Kunwari, walang pakialam kahit walang budget ang OBP, pero nanggagalaiti siya dahil hindi nasunod ang gusto niya. Ito ngayon, nagpa-interview sariling preskon niya. Gaya-gaya sa ama talaga. Lahat na sinasabi ay kabaligtaran. Dapat talaga ma-impeach na. At yung hindi na makahawak pa ng anumang pwesto sa gobyerno, sinungaling talaga, spoiled brat. Naman talaga, Federico eh. Tingnan natin, 733 million ang naging budget ngayon ni Sara. May 2 billion ba naman kasi hinihingi? Ang laki naman, 733 million. Tingnan natin, baka biglang, ano yan? Hindi ko tatanggapin yan. Maski wala yan, kaya kong patakbuhin. Ang ganda yan Sara. Kaya kong tumulong sa mga mahirap. Maski wag niyo ako bigyan ng budget. Total, sinabi mo na, di ba? Maski walang budget di nilib mo na sa what is 733 million, di ba? Hindi ko tatanggapin yan. Hindi natin kung tatanggapin, Knowing Sara, baka hindi tanggapin yan kasi late, di ba? Dised, shout out. Xerox, para lang silang nagchichismisan sa kanto. Puro wento, walang resibo. Totoo yan, Dised. Federico Mandac ulit, Dapat nang kasuhan niya si Alice Go. Wala nang mapipigal sila dyan. Totoo. Well-trained ang sindikato yan. Ma-high blood lang sila dyan. Sila na mismo, silang mga senador ang nagsasabi na niloloko lang sila. Ano pa ang ginagawa nila? Kahit ako nga nanonood sa TV, naiinis din. Ako, pinatay ko na lang yung TV. Ano naman ang pinagalitan ng mga anak ko? Bakit ko daw pinatay yung TV? Arnold Pichichego, Xerox, pang mental mga kinikwento ni Kibulok. Totoo, pang mental talaga. Kaya dapat tuloy niya ito si Buwang. Pag pumunta siya sa arraignment at tinatanong siya, yun, hawak ko ang iyong kaluluwa. Yung nagtatanong, di ba? Yan, sell the truth. Well, you have no power against me. Mga gano'n na, Kibulog. Tuloy mo na yung pagiging Buwang. Ikaw talaga, Sasalang ko kayo sa... gagato ko kayo sa impyerno. Ganon. So, talaga, Kibulog kayo. Pangatawanan mo na, sira talaga to. Diba? Sira ka na rin lang. Diba? Federico Mandac ulit, delikado pag pinatawag pa ni Senator Risa sa Senado si Kibuloy. Baka mahipmotay sila yan. At sambahin pa nila itong Son of God daw siya. Diba? Si Pastor Jun Lago, Good day, Manong Roque. Paaga ng paaga ang vlog mo. Matutulog na sana ako, pero di ko mapigilang matawa. Sa pinarinig mong pangangaral ni Kibulok na nasa kanyang katawan ang Diyos.
Natawa ako nung sumagot yung mga alagad niyang amen. Pinaniniwalaan nila ang may katok. Mga baliw. Totoo yan, pre. Dami naman si ulo eh. Si Jun ulit oh. Kaya hindi pwedeng pumasok sa langit si Kibulok. Kasi ginawa na niya ang sarili niyang kapantay ng Diyos. Diyos na rin ang tingin niya sa sarili niya. Di ba ayaw ng Diyos na may ibang Diyos na sinasamba ng tao? Yan po ang unang utos ng Diyos sa 10 utos na ibinigay niya sa kay Moises sa Mount Sinai. Dapat iisa lang ang Diyos na sinasamba at wala nang iba. Totoo. Ikaw naman, pre. Di ba naintindihan mabuti? Pumasok nga raw sa kanya yung Diyos, kaya siya na raw yung Diyos. Ngayon, nakakibuli ka. Taratado araw-araw eh. Alberto Olair ulit oh. Karoke, sabi nga ni Sara Itok Duterte Carpio, mag-ingat kayong mga senador at mga congressman. Baka gusto nyo ginawa ko sa Sheriff Police ng Davao City, Karoke. Nagtuturuan na ang mga buhaya sa ating gobyerno. Na ating binoto silang lahat, Karoke. Hindi ko yung binoto, akala mo ba? Ang mga bumoto dyan, yung mga 500 piso. Shirley Jaser, shout out ha. Napanood ko yan, Karox, interview ni Sarah. Mga magnanakaw naman silang lahat. Kaya naman pala kawawa ang mga estudyante siksikan sa school room. Ang panggawa ng eskwelahan, pinaghahati-hatian nilang nakawin. Manglulumo na lang tayo sa maririnig nating halaga, bilyon-bilyon, hinanakaw ng mga walang hiya. Kaya pala kung yumaman sila, ay sobrang bilis. Kung si BP Leni ang naging presidente, naku, tapos kayong lahat. Ayaw kaya pinagtulungan nilang adayain. Ngayon, ginabaan sila, Karox. Away sila ngayon. Oh, totoo gibaan sila, gibaan. Oo. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Tungkol dyan, kina Sara at Alice Go, wait and see na lang po tayo kung anong magagawa ng Senado sa Kongreso. Inuulit ko, sa husgado o sa korte, ang tuusan o battle dyan. Tanging sa 2025 election na lang tayo na makakabawi kung magigising ang ibang Pilipino sa katotohanan. Iboto ang nararapat sa pwesto at puro bago na. Malaking pagbabago ang magaganap sa ating bayan kung papapasukin na ang ICC. God bless po sa ating lahat. God bless, Ferdinand San Juan. Totoo yan. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Kiserox. Kanya-kanya siraan yan, lalo itong si Sara. Siyempre, palalabasin niya na inaapi siya ng mga congressman, lalo na itong si Romualdez at yung ko. Wow! Nagmalinis pa itong Sara. Tawa-tawa. Akala niya, bibilib tayo sa mga pagsasabi nito. Panay press release. Aping-api ang bungangerang bastos na Sarang ito. Kawawa daw siya. Totoo. Siyempre, to the rescue na naman si Digong. Kaya lang, wala na si Digong. Mukhang wala na siya, ha? Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, di dapat lang namang silipin ang budget ni Sara na to. Kasi nga, may nakita korupsyon sa kanya, tapos na-booking, kaya ayan, panay palusot ang kinakawawa pa daw siya. Kakatawa talaga ang asal nito. Ay, Sara, di kami tanga o bobo para maniwala sa'yo. Problema tayo. Paano yung mga tangat bobo na naniniwala sa kanya? Diba? Yun ang tanong. Kagaya ng mga nandun sa kingdom. Lahat ni Baya, shout out. Kalat niyo. Shout out, binibining Akira Milus. May you have a bright day. Ingat ka palagi. Oo. Akira! Where na yun ba? Ha? Sana okay ka lang, friend, ha? Elizabeth Iscario. Si Rox, sa totoo lang, nakakasawa na din itong mga sagot ni Alice Gokuno na to. Pakyut palagi at wala namang makukuha ang impormasyon dito kasi nga, sanay itong magsinungaling. Kasuhan na lang at ikulong sa habang buhay, tapos usapan. Ganun dapat talaga, Elizabeth, diba? Kaso, siyempre, hihirit yung mga bugago niya, sila step out, si step in, ha? Sammy AJ, shout out, Karox, kapag nasa dihig na si Duterte, bibisitahin namin siya doon para upang pasalamat sa pagkahuli ng pinaka-most sinister person in the world. Oh, andyan ka ba sa
lugar na yan at bibisitahin mo ha. Maraming pera yan si Ami AJ ha. Kalat ni Bayo ulit to. Mukha yatang may saltik ang chipay na yan. At lalong lumalabas ang kabubuhan niya. Paano yan nakaakyat sa posisyon na yan? Diyos, kuday, totoo. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, ang bumalita na nagawa ni Fiona, nabalita naman sa social media na yung mga laptop ay naluma lang sa bodega at nagpakain daw ng tinapay na may amag at nagpagawa daw ng satellite site sa ibang probinsya. Yung no comment na probinsya, yung no comment na. Tungkol naman kay Alice Go, kung maalala ninyo, sino ba ang kasama niya sa picture frame nakuha sa Davao? Naka-picture frame yung picture niya, di ba? Si Go Waping do sa bahay ni, naka-picture frame sa bahay ni Digong, oh. Kaya may death threat siya. Akala ko si Kibuloy ay kayang patigilin ng lindol. Sana maghimala siya na patigilin ang buwanga ni Turon. Baka sakaling maawa pa sa kanya ang mga kapulisan. Dapat sana na sumuko si Kibuloy. Sabay dinampot na rin yung pinumpiska yung CP para magkaalaman na galing ba sa bundok, sa ilalim ng lupa. Si Kibuloy, maraming alam yan. O, diba? Totoo. Dapat yung cellphone niya, kunin ninyo. Malaman yung mga transaksyon. Alam na wala cellphone si Kibulog, di ba? Ay, naku. Huwag kayo makontentong nahuli nyo na yan. Walang kakwenta-kwenta yan. Hindi naman ano yan. Si Kibulog, parang Alice Goo lang din yan. Oh. Ramon Valencia, shout out. Bossing. Ano to? Ramon Valencia ulit to. Sana tutukan ng gobyerno ni PBBM ang halukayin pa ng matindi yung KOJC compound. Sigurado marami pa silang malalaman ng kagulat-gulat. Totoo yan. Yun nga eh. Jane ulit to. Sumagot eh. Tama, bago mag-take over si Diggs at baka i-transfer ang mga kalakal sa ibang lugar. Totoo yan. Ha? Ted, shout out. Hinimay-himay na to ni Claire Castro ang pinagsasabi ni Pusit. Napatunayan na talagang tunay na Pusit si Pusit. Nanood si Ted, oh. Galing, no, Ted? Bilib ako dyan. Sana tumakbo senador, pero ayaw daw eh. Oo, ayaw daw. Sana hipuin ng Panginoon. Ikaw, Atty. Claire Castro. Ang bilis ng nasa 400,000 na yata ang subscriber niya eh. Tsaka talagang maraming naniniwala kay Atty. Claire Castro. Ang galing eh. Oo, galing. Rol Villanada, oh. Ibigay na si US, si Kibulok. Ligalig pa mga korte gagawin ng mga KOJC. Magrarally mga yan habang may bista. Sa US, bahala na siya sa buhay niya. Totoo yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, shout out mga friend. Dolor Garcia, shout out. Friend, Amy Bingson. Magparamdam ka naman. Sana okay ka lang, my friend, ha? Si friend Dolor, pa beach lang, eh. Ha? Sabi ni friend Shervin, Mainit-init at sumasambulat na malulupit na balita ang nasasagap sa Kingdom Nation ng mga Rocky Warriors. Ano po, Sir Rox? Pero bago po tayo magpatuloy, Impong Basyang Team Teodeli, bumabati po ng may ngiti sa inyo pong lahat. Mga Team Rocky Warriors the Great, ay walan nyo talaga, ano po, Sir Rox? Kanya-kanyang labasan na po talaga ng mababahong burak ang dating mga super sweet na tropang walang umay na di magpapakabog na mga Unitives forever. Masasabi ko lang po, Sir Rox, bigyan po natin sila lahat ng masigagong palakpakan. Talo. Karma is real. Hindi po talaga araw-araw piyesta. Ano po? Para po sa akin,
Wala ka pong pagpipilian kahit sino po sa kanila. Pare-pareho lang po silang dapat may sagutin sa mga tanong ng taong bayan. Totoo yan. Pareho po silang putik at wag po pareho magmalinis. Ipakita po sa gawa, hindi po sa bunganga. Wala pong maniniwala sino man po sa kanila. At karamihan naman po talaga sila po ang nagpalubog at nagpahirap po sa ating bayan. Money talks at iba po talaga ang tawag ng pera. Tawag ng pera. Pagdating po sa mga taong walang konsensya na katulad po nila. Totoo yan, Tio Delica. Kung hindi po totoo ang bawat mga akusasyon, bakit po tayo lubog sa utang at di po tayo umaangat at tuluyan na po tayong pinakain ng alikabok ng dating mga napag-iwanan ng bansa. Naniniwala po akong si Pinoy lang po at Madam Late Cory ang hindi nangurakot. Yung mga galamay, siyempre po, walang duda. Pero kumpara mo kay Makapal Arroyo, Amoyo, at si Didi Shit, grabe po ang naging pagkakamal nila ng bilyon-bilyon, pati kanilang mga alagang baboy at buhayang matataba. At hindi pa po tayo tapos, Rox. Kasalukuyan po ang mga nakaupo siyempre di papayag ng magpalamang. Ano sila, sineswerte, dapat sila rin. Kaya Rox, hanggat puro buhaya ang nakaupo at nakapwesto ay bayang Pilipinas, tiis to the max pa po si kawawang Juan de la Cruz sa sobrang pamamaluktot. Totoo yan, Tio Delica. Ang sobrang napakalayo pa po matanaw po natin ang umaga ang buhay kay ganda. Layo, wala na. May pag-asa pa kaya? Lord, bayang ng Pilipinas, sobrang saldak sa dusa at hirap. Kailan po tayo makakalaya sa mga kapwa natin Pilipino na puro mapang-api, mapag-imbot. Kapit po tayo ng mahigpit na pananampalataya kay Lord. Siya po ang natitira nating tunay na pag-asa. Tulad po ni Tia Deli, malayo man po sa bansa natin, silangan, pero di ko po nakakalimot sa inyo pong lahat. Tunay pong nagmamahal. Mabuhay ka po, Sir Rox. God bless. God bless, my friend. And your family, ha? Normando Reyes, shout out. Balibaga na ng pupo. Ang mga Jaske, alam naman pare-pareho lang kayong mga magnanakaw. Kaya BP Fiona, huwag ka nang maglinis-linisan. Ang pagkakaiba nga lang, ikaw ang pinakabulok dahil ang ugali ay pusali, naliligo. Normando Reyes ulit, Trabaho lang daw gusto ni Fiona, wala siyang kiber sa kwarta. Bakit galit ka? Kung alisin coffee pan mo, storytelling alay ka talaga, BP Fiona. Totoo yan. Cassandra Daisy, shout out, Dapat himayin din ni Atty. Claire ang mga nasa Congress na ayaw pabusisi ang budget ng Office of the President. Isa sa nagtaas ng kamay, si Luistro ng Batangas. May nagtaas pa ng 2 kamay. Dapat lahat ng ahensya ng gobyerno ay tanungin kung saan ginagastos ang bilyon-bilyon o trilyon na pera natin. Lagi na lang talo ang mga Pilipino. Totoo yan, Cassandra Daisy. Sang-ayon ako sa iyo dyan. 101%. Cassandra Daisy ulit, Share ko lang itong nakakatawa na comment ng mga netizen. Si Sara Tambalustay, Romualdez Tambaluslos, Saldico Tambabulsa, yari naman si Juan de la Cruz. Patay tayo dyan. Taken sa isang subscriber ni Toto Kausing. Shout out Toto Kausing, Atty. Toto Kausing. For Senator, Ricky Tumotorgo, bunyog po. Ted ulit, Sana pagbayarin si Kibuloy ng korte, hindi lamang pagkakakulong, kundi bayaran ni Kibuloy ang kanyang sariling salapi, ang lahat ng kanyang inabusong sexual, lalo na ang mga kabataang babae, lahat ng sinaktan niya, nilabag ang karapatang pangtao at sinira ang buhay para makamit ang mga naging biktima
at kumpletong hustisya na nawala sa kanila dahil lamang sa pang-aabuso ng isang bulaang pastor. Totoo yan, Ted. Kalat ni Baya ulit to. Good afternoon, Kasani. Huwag mo nang pakawalan yung Kasani. Batutahin mo na yan. Hala, bakbak. God bless your family. God bless, my friend. Michelle Edwin, shout out, my friend. Busy talaga siguro si Michelle. Kalat niyo. Sarap, chooks to go lang pala ang katapat ni paring Apollo. Sumuko sa sobrang rapsa. Ayos. 3J show po. Si Rox, si Kibbs, hindi naman na-approve ang house arrest. Ang kapal ng page ni Turyon para mag-request ng house arrest. Pagkatapos ng pagkatago-tago nila si Kibbs, tapos mag-request. Mga baliw nga yung 3J show ke. Si Haring Roque, nakakontempt na naman. Feeling kasi mighty and powerful pa rin si Roque. Nakakontempt si Roque. At hindi na isang araw yan, 3J Siopka, hindi na isang araw matagal-tagal siyang makukontempt Tsaka yan, pag hindi na disbar yan, ewan ko na lang. Anong klaseng integrated bar of the Philippines yan? Si Toto Kausing na disbar wala nang mas malala naman yung si Roque kumpara nyo kay Toto Kausing. Di ba mga boss? 3J Show po nito. Tawa-tawa. So what? Kung siko at Romualdez ang may control ng budget ng bansa, Ox lang yun. Kesa ikaw at ang Duterte ang kumukontrol. Inggit ka lang, pusit. Kasi di ubra ang power mo sa Congress. Ayan, ang budget mo na hinihingi instead 2 billion naging 200 million. Hindi, 700 million pa din. Tiyak na nang gagalaiti sa galit si Pusit. Hindi, 700 million, 733 million yata, friend. 3JC ulit to. Xerox, kahit na maraming pera sila Pusit, di naman nila kayang gagastusin para sa kampanya o pambayad sa sarili nilang intelligence. Siyempre, ayaw nilang mabawasan ang kanilang datong, kaya hingi sila ng hingi sa gobyerno. Buti na lang at ginalit ni Digong ang Congress nang sabihin ni Diggs na pinakakurap daw ang Congress. Kaya ayan, gumanti sila at di nila sinuportahan ang budget ni Pusit. Diba? Totoo. Kasalanan lahat ni Digong yan Masyado siyang kala niya dapat ipatawag sa Quadcom. Doon ako bibilib dyan sa Quadcom na yan. Patawag niya na yan. 3J Show ulit. Si Rox, napakasinungaling talaga ni Pusit na yan. Sinagot daw niya ang mga tanong ng Congress. Totoo naman, sinagot nyo ang milya-milya, ang layo ng tanong. Ang tanong, ang taong bayan daw ang kanyang testigo. Hala, nabuwag na si Inday Pusit. Pareho may ikot-ikot Pare sila mag-aama. Yung isa naman, di ba, sasampalin daw niya yung General Torre. Asan ka? 3J Show ulit Sir, pudo sa Senado, kahit si Jinggoy overacting naman. At least talagang pinipiga si Alice. Sausaw din si Revilla. Biglang appear sa Senate hearing. Ano meron? At sugod, mga kapatid, ang mga senador sa hearing ni Alice. Siyempre, malapit na eleksyon ko naman. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. May tatanungin natin si Allen Stone. Maganda yung topic natin bukas. Mga friend. Sana makadalawang vlog ako. Dami ko kasing ginagawa. Sa totoo lang. So gusto ko talaga. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal po. Kapit. Yun lang. Paulit-ulit, no? Yun hong mga kung ano-anong nasapian din yung reliyon, medyo gamitan nyo ng utak. Unawain nyo po ang mga pinagsasabi ng yung mga pastor-pastor ninyo, no? Kung lalo-lalo na kung tuturuan ho kayo kung sino ang inyong iboboto, lumayas na ho kayo dyan. Tsak na gagamitin lang ho kayo niyan. Magandang gabi po mga boss. God bless.